Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Guro. Magsitayo ang lahat para sa ating maslunong panalangin. Sunya, pangunahan mo ang panalangin. Amen! Amen! Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Guro. Kumusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti naman po. Bago kayo magsimpo, ay pulutin mo muna ang mga kalat sa tabi ng inyong upuan at ihanay ng maayos ang inyong naupuan. Hindi, maaari na kayo magsimpo. Ngayon, meron akong mga lituntunin na dapat isusundin sa loob ng ating klase. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, basahin niyo na sabay-sabay ang mga lituntunin mga bata. Makinig ng mabuti. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Igalang ang bawat isa. Iwasan ang paglabas at pasok sa klase. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, ma'am! Ngayon, mayroon tayong behavioral chart o chart sa pag-uugali. Ano ang nakikita niyo sa behavioral chart mga bata? Mansanas. Ilang cherry ang nasa bawat basket mga bata? Okay, apat. Maaari ba natin bilangin ang mga cherry nasa basket mga bata? Okay, bibilangin natin. Okay, sa bawat basket ay naglalaman ito ng apat na cherry. Ang bawat cherry ay nagkakahalaga ito ng 2 puntos. Naintindihan niyo ba mga bata? Pero kapag kayo ay hindi sumusunod sa ating mga lituntunin ngayong araw ay sa inyong pangkat ay babawasan ko ng isang cherry. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Dito ay ang unang pangkat. Dito naman hanggang dito ay ang pangalawang pangkat. Other is pangkat 3. Kaintindihan ba mga bata? Ngayon, meron akong mga larawan na pinapakita sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay tutuloy ninyo ito kung ano ang kanilang mga ginagawa. Maliwanag ba mga bata? Okay, ito ang unang larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Sure, ang tao. Ang tao ay nangingisda, teacher. Okay, ang tao ay nangingisda. Ano pa? Tantay? Tao ay pula kaya, ang tao ay kulay pula. Okay, dito naman ang pangalawang larawan. Ano ang ginagawa na nasa larawan? Magaling. Inayos ang lababo. Dito naman sa pangatlong larawan. Ano ang ginagawa ng mga tao sa pangatlong larawan? Daphne. Okay, construction. Nagmimina? Sa aking mga pinapakita sa inyong mga larawan, ano sa tingin nyo ang ating paksa ngayong araw na ito? Charming! Okay, mga awal ng ating buhay. Sino pa dito ang gustong sumagot? Stila! Iba't iba mga trabaho ng mga
kaalaman kung ano ang hanap buhay. Arjen, Ang hanap buhay po, ma'am, ito po yung mga trabaho na kung saan doon sila kumukuha ng panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. okay, basahin ang hanap buhay mga bata. Okay, ang hanap buhay o trabaho ng isang tao ay ito ay gampanin na sinagawa ng isang tao. Halimbawa ng mga hanap buhay mga bata ay ang mangingisda. Okay, ang mangingisda ay ito ay trabaho ng isang tao kapag ang mga tao ay nasa saan nakatira mga bata? Dagat. Kapag ang mga tao ay naninirahan sa tabing dagat, ay ang kanilang pangunahing trabaho ay ang pangingisda. Okay, ngayon mga bata ay sino sa inyo ang makapagbibigay sa akin ng mga halimbawa na ginagawa ng mga ang mga halimbawa ng mga tao na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Rio, Arpintero. Carpintero, sino pa? Teres, magsasaka, sino pa? Juliet, pulis. Lahat yan ay ang mga trabaho na nagbibigay serbisyo sa atin. Ang iba na inyong binabanggit ay ating tatalakay ngayong ngayong araw na ito. Mayroon ako dito 5 larawan. Ito ang ating tatalakay ngayong umaga. Unang larawan, ano ang nakikita niyo? Ayan po yung tintin. Bombero, teacher. Bumbero. Okay, ano sa tingin niyo ang ginagawa ng isang bumbero? Arjen! Ang bombero po, sila po yung nag-aakulan ng apoy. Okay, tingnan natin. Okay, tama ang sagot ni Alje. Palakpakan niyo si Alje, mga bata. Okay, okay. Basahin sabay-sabay ang bumbero, mga bata. Okay, halimbawa mga bata, kapag may nasusunog sa kalapit ng iyong barangay, sino ang una ninyong tatawagin? Okay. Sino ang magbibigay sa akin kung ano ang ginagawa ng isang bumbero? Trisha. Ginagawa ng mga bumbero ay okay, nag-apula ang sunog. Okay, nag-apula ng sunog. Sino pa? Chris. Okay. Okay, magaling. Palakpakan ninyo ang mga sumasagot mga bata. Ang bumbero mga bata ay tumutulong sa pagsugpol ng apoy. Kapag may sunog, sila ang una nating tatawagan. At sila rin ang nagbibigay lunas kapag ang mga tao ay may nasasaktan sa sunog. O sila yung nagbibigay ng first aid, mga bata. Dahil kapag may nahimatay, sila ang ano ang gagawin nila mga bata?
tuntunin. Ay, class. Ibig, Ay trabaho ng isang guro ay nagtuturo ng mga bata sa pagbabasa at pagsusulat. okay, tingnan natin kung sagot ibig ay tama. Okay, basahin natin ang kung ano ang ginagawa ng guro mga bata. Okay, tama ang sagot ni Edwin. Nagtuturo sa atin kung paano sumulat, bumasa at magbilang. Bigyan natin ng 5 pakpak si Edwin. Okay. Okay, sino sa inyo ang makapagbibigay sa akin kung ano ang ginagawa, kadalasan ginagawa ng guro? Anjen, Ayaw balik-balik kasi ako. Kadalasan ginagawa ng guro ay nagtuturo sa mga bata ng mga leksyon na tulad ng matematika, Ingles, at higit sa lahat ang kagandahang asa. tama ba ang sagot ni Anjen? Okay, marinig. Bigyan niyo siya ng 3 palakpak. Okay. Ang guro ay nagtuturo sa atin kung paano bumasa, sumulat, at magbilang. Tulad na lamang ang ginagawa ng mga guro na nagtuturo sa inyong harapan ngayon. Okay. Ngayon naman, nagpupunta tayo sa ano ang nasa larawan mga bata? Asen? Janitor. Ano naman ang ginagawa ng janitor? Ada. Ayan ko yan. Naglilinis, ma'am. Naglilinis. Tama. Bigyan ng 2 pakpak ang iyong kaso ng bata. Langka. Okay, basahin na sabay-sabay mga bata. Ang janitor ang naglilinis sa loob at sa paligid ng paaralan. Siya rin ang namamalas na maayos sa pagtatapon ng mga basura. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa na kadalasan yung nakikita na dito na nakikita? Si Jema. Ada, Ate Gemma, ma'am. Sa mga bata, huwag lang muna natin pangalanan kung sino yung mga naglilinis. Para naman na may sino na sila. Ang janitor ang naglilinis sa loob at sa paligid na paaralan. Siya rin ang mamahala sa ayos na pagtatapon ng mga basura. Hindi lamang ang mga janitor ang mga janitor ay hindi lamang naglilinis sa paaralan, kundi pati sa mga opisina, sa mga hotel, o kaya sa mga kalsada. Diba, ang mga janitor ay sila rin ang namamahala sa mga basura, katulad na lamang ng kapag yung mga basura rin nagkakalat, sila yung naglilinis. So, dapat huwag natin kakalimutan mga bata na sila ay mahalaga sa ating komunidad. Dahil kapag
sa lamang kahit saan lugar. Dito naman mga bata. Doktor. Dio. Okay, Dio, ikaw ang sumagot ito kung ano ang nasa larawan. Ang nakikita ko sa larawan din sir ay isang doktor na Okay, tama ba ang sagot ni Dio? Tama! Okay, magaling. Ito ay isang doktor. Ano naman sa tingin niyo ang ginagawa ng isang doktor? Charis. Ang ginagawa ng isang doktor ay nag-check out sa mga pasyente at nagbibigay ng agwat ng gamot. Okay, magaling. Tama ang sagot ni Charis. Bigyan niyo siya ng 5 palakpak. Basahin niyo sabay-sabay mga bata. Okay. Ang mga doktor ay siya tumutulong sa atin kapag tayo ay nagkasakit. Kapag tayo ay may karamdamang sakit. Saan kayo pumupunta mga bata kapag kayo ay mayroong sakit? Sa doktor. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa kung ano ang ginagawa ng doktor? Pera. Sulya. Ano ang ginagawa ng isang doktor? Naggagamot sa mga sakit. Okay, nagagamot ng sakit. Rio. Nagbibigay prescription kung anong gamot ang dapat sa sakit ay sa ng may karamdaman. Okay, magaling. Bigyan nyo ng 2 palakpak si Rio at Sulya. Okay, tama ang sagot ni Rio. Ang doktor ay nagbibigay sa atin ng resita ng tamang gamot. Sa pang-5 larawan, sino naman ang makapagbibigay sa atin? Tulis manggol. Sila. Pulis. Pulis. Ano naman ang ginagawa ng pulis? Alison. Ang ginagawa ng mga pulis ay nanguhuli ng mga masasamang tao. Hindi tama. Ang ginagawa ng pulis ay naghuli ng mga tao. Bias nila. Basahin na sabay-sabay mga bata. Okay. Ang pulis ay humuhuli sa mga tao may sala. At sila rin ang nagpapatupad ng batas upang maging maayos ang ating komunidad. Okay, mga bata. Sino sa inyo ang makapagbibigay kung
ano ang kadalasang ginagawa ng pulis? Hansel. Ang pulis po ma'am ang nagsisiguro sa ating kapayapaan at ang uhuli ng mga taong manloloko at mga taong kasalanan. Katulad po ng mga taong mahilig mag-scam, mga gambling, ganyan po. Okay, tama. Bigyan niyo ng tatlong palakpak si Hansel. Ang pulis ay sila yung mga tao huli kapag ang mga tao ay may kasalanan. Sa pagdating larawan ng bata, Diana. Tama ba ang sagot ni Diana ng bata? Hindi, bigyan ninyo ng tatlong palakpak si Diana. Basahin na sabay-sabay mga bata. Okay. Ang mga magsasaka ay sila ang nagtatanim ng gulay, balay, mais, at iba pang mga uri ng mga pananim. Dito rin tayo kumukuha ng ating mga kinakain pang araw-araw. So, ngayon mga bata, sino sa inyo ang may palayan? Okay, marami pala mga tao, marami pala kayo na may palayan. At sino naman ay yung mga nagtatanim ng mais? Okay, at ito ay alam nyo na ang tungkol sa magsasaka dahil ang inyong mga magulang ay ang kadalasan ay ang nagtatanim ng mais, balay, at mga gulay. So, sino naman ang makapagbibigay sa akin kung ano-ano ang mga tinatanim ng mga magsasaka? Kasi, gulay. Gulay. Ano pa, mga bata? Sila. Okay, ano pa? Snooki. Lumawas. Maputas, ma'am. Like linya, hapon, Okay. Okay, magaling. Lahat ng mga binabanggit ninyo ay mga tinatanim ng mga magsasaka. Naintindihan niyo ba ang ating paksa ngayong umaga mga bata? Sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang anim na hanap buhay na nagbibigay serbisyo? Duna. Ano ang limang aking binabanggit kanina? Ang anim na binabanggit kanina sa aking discussion. Tama ba ang sagot ni Luna? Tama. Bigyan nyo ng
sala at sila rin ang nag kapag may nangyaring nakawan, sila rin ang sila rin ang pumunta upang sila rin ang pumupunta. Pinupunta nila ang mga lugar kung saan ay mayroong nangangailangan ng tulong. Okay. Meron ba kayong mga katanungan, mga bata? Wala! Naintindihan niyo ba ang ating kinasay ngayong umaga? Ngayon, mayroon akong mga pangkatang gawain. Kanina, pinapangkat ko kayo sa tatlong pangkat. Lahat ng pangkat ay mayroong gagawin. Sa unang pangkat ay basahin na nga kung paano to. Gumawa ng dula-dulaan na nagpapakita ng kahalagahan sa mga hanapbuhay. Okay. Ang unang pangkat ay gumagawa lang kayo ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng kahalagahan. So sa akin mo binabanggit kanina, may anim na hanapbuhay. Pumili na kayo ng isang hanapbuhay na inyong ipresenta sa harapan. Intindihan niyo ba mga bata? Yes, ma'am! Pangalawang pangkat naman. Gawin ang graphic organizer. Okay. Sa pangalawang pangkat ay mayroon dito sa envelope na mga laman ng materials na kung saan ay gagamitin ninyo sa inyong graphic organizer. Okay, sa pangatlong pangkat. Gumuhit ng dalawang hanapbuhay na nabibigay serbisyo sa komunidad at ipaliwanag ito kung paano matutulong ang bawat hanapbuhay sa ating komunidad. Okay, gumuhit lamang kayo ng dalawang hanapbuhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad at ipapaliwanag din ito kung ano ang may tutulong ito sa ating komunidad. Naintindihan niyo ba mga bata? Oo! Huwag niyo muna buksan mga bata dahil meron pa tayong criteria. Basahin na sabay-sabay. Kombinasyon, 5 puntos. Kabuuan, 5 puntos. Kausayan, 5 puntos. Kabuuan, 15 puntos. Okay. Ngayon mga bata ay meron lamang kayong 3 minuto upang tapusin ang inyong mga gawain. Okay, mga bata, maaari na kayo magsimula. Pero, huwag niyong kakalimutan yung mga alimutan din dahil baka mamaya, nakikita niyo na lang ang inyong video deadline na pagbawasan. Unsa gidawin ka na yung Mukha na mino. pwede to mag-prepare pwede to kay mag wala
Okay, mga bata, meron lamang tayong 1 minuto upang tapusin natin ang inyong mga gawain. Eh, magsasakta na lang. Farm. Pulis na lang farm. Sa farm magkakapar. Uy, dalawang taon. Kasi ba nga, mga bata? Murang managtaw na ba? Uy, murag tiis na ka ba? Kuya ko man ang ilong. Kasi bigyan mo na ng kabahan. Ano, nawala ng laro. Yung kinakal. Good three. Ay, explain naman.
Jeff, ikaw ang presenta sa inyong pangkat. Okay, may hapon sa... Magandang hapon sa lahat. Ito po ang gawa galing sa pangatlong pangkat. Ang aming ginawa po ay gumuhit ng dalawang anak buhay at Uy, anak rabi. sabihin kung ano ang Anak rahat. kanilang Hapit naman eh. kung ano ang kanilang kahalagahan sa ating lipunan. So ang una namin binuhin, ito ay isang guro. Sila ang nagtuturo sa mga bata upang matuto. At ito naman ay ang magsasaka. Sila ang nasisiguro upang hindi magutom tayong Pilipino. Okay, palakpakan ang ngayon, atin ang bibigyan ng tuto sa bawat pangkat. Sa unang pangkat, may kooperasyon ba? Meron! Nakikita ko sa iba ay hindi sila pupunta sa kanilang pangkat. Ang iba ay nagsiselfon. Bigyan naman kayo ng tatlong puntos. May katugan ba ang kanilang ginagawa? Yes! Ay, opo! Opo, pero! Bigyan natin ng puntos. May kausayan ba? Opo! Meron! Sa pangalawang pangkat naman, meron bang kooperasyon? Meron! Wala. Ang iba ay tulad ng kanina ay natutunag sa cellphone lamang at ang iba naman ay nadoon lamang sa kanilang upuan. Bigyan lamang kayo ng tatlong puntos. May kaakupan ba sa inyo sa kanilang ginagawa kanina? Oo! May kausayan ba? Oo! Sa pangatlong pangkat naman, may operasyon ba? Meron! Meron. Nakikita ko ay si Alcin lamang ang at magawa ng inyong pangkat. Meron lamang kayong tatlong puntos. May kakutan ba ang inyong Opo! may kausayan ba? Okay, ngayon ay bibilangin naman natin ilang puntos ang inyong nakuha. Sa unang pagkat, bibilangin natin. 3 plus 5 plus 5 13. Nakuha lamang sila ng tatlong puntos. Sa unang pagkat naman, 3 plus 5 plus 5 sa pangatlong pagkat naman, 3 plus 5 plus 5 lahat ng pangkat ay nakakuha lamang ng 14 na puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili mga bata. Ngayon mga bata, meron akong mga katanungan sa inyo. Kung talaga nakikinig kayo sa aking paksa kanina. Bakit mahalaga natin malaman kung ano ang anak buhay na nagbibigay serbisyo? Trisha. Mahalaga na malaman natin ang mga anak buhay na nagbibigay serbisyo upang matuto tayong upang alam natin kung saan lalapit, kung sa panahon ng pangangailangan at kung ano ang maitutulong
mahalagang matutuhan natin ang mga halakbuhay upang ating malaman kung ano ang kanilang ang mahalagang kontribusyon sa ating lipunan. Tulad na lamang ng mga magsasaka na kung saan doon tayo kumukuha ng pagkain sa pang-araw-araw na buhay at upang hindi rin natin maliitin ang mga trabaho tulad ng janitor o maintenance dahil sapagkat sila ang nagbibigay kalinisan sa ating paligid. Magaling. Lahat ng mga sagot ay tama. Mahalaga natin malaman kung ano ang hanap buhay na nagbibigay serbisyo upang kapag tayo ay nangangailangan ay malalaman natin kung saan tayo pupunta. Halimbawa na lamang ang doktor. Doon, kapag may sakit tayo ay pupunta sa doktor. Guro naman. Kapag lahat kanina ng aking mga pinabanggit ay mahalaga natin itong malaman dahil sa kanila ay marami tayong mayroon tayong natutunan. Tulad na lamang ng guro, natuto tayong bumasa, sumulat, at magbilang. Sa bumbero naman ay mahalaga din natin malaman sa kanilang ginagawa upang tayo ay upang malaman natin kung saan tayo pumupunta. So, ngayon mga bata, na alam niyo na ba, may mga katanungan o ba kayong dapat yung Wala na po, ma'am. ngayon ay meron tayong individual Assessment. sabay-sabay mga bata. Purihin ang nagbibigay ng produkto at serbisyo. Isulat ang letra ng tamang sagot. Naintindihan niyo ba mga bata? Naintindihan? Okay, basa sa basa sa likod. Tapos na ba mga bata? Tapos na po! Ma'am. Okay, pakipasa sa harapan. At ipasa sa gitna. Ngayon ay pupunta na po tayo sa ating balita ng yung behavioral chart. Ano ang nakikita niyo sa inyong behavioral chart? Wala ang pangalan. Ay, hindi na pa Kompleto pa rin ang Very mild. Okay, ito ang inyong bawat pangkat dahil itaw ang hinahay. Ito ang pangkat dahil kasi nga ay may kooperasyon kayo at kayo ay sumusunod sa ating mga alituntunin. Ngayon naman ay yan naman ay kunin niyo ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Tapos na po. Basahin mo na ang ano to mga bata? tukuyin kung sino ang kailangan mo. Oo. Sumasakit ang tiyan mo. May nalaway sa inyong barangay. Nasusunog ang bahay ng lumakay ng kapitbahay. Nagtutulong sa mga mag-aaral. Naglilinis sa paaralan o gusali. Okay, at ipasa ninyo ito sa ating susunod na talpo. Tapos na ba mga bata? Tapos na po! Okay, pasok tayo ang lahat.